Noong Abril 2021, nagtrabaho ako bilang isang supervisor sa gawaing nakabatay sa teksto sa iglesia. Isang araw, nakatanggap ako ng isang liham mula sa mas nakatataas na pamunuan. Hinihiling sa aking sumulat ng isang pagsusuri kay Diuli, isang leader ng iglesia. Kailangan nila itong matapos at maipasa sa loob ng 3 araw. Hindi ko maiwasang mag-isip. Bakit bigla akong sinabihan ng mas nakatataas na pamunuan na suriin si Diuli? Dahil ba ito sa mahina ang mga kapabilidad niya sa gawain at nangangalap sila ng mga pagsusuri para pag-isipan kung tatanggalin siya? O baka naman nakita nilang may pagpapahalaga siya sa pasanin at gumagawa siya ng tunay na gawain kaya gusto nilang iangat siya? Kung iaangat si Dioli at binigyang diin ko ang mga pagkukulang niya, sasabihin ba ng pamunuan na hindi ako patas sa pagtrato ko sa mga tao? Sasabihin ba nilang may kakulangan ang lahat ng tao at na ang paglalarawan ko sa isang tao na may potensyal na linangin sa gayong kanigatibong paraan ay nagpapakita ng kawalan ko ng pagkilatis? Pero kung tatanggalin si Dioli sa tungkulin at binigyang diin ko ang mga kalakasan niya, sasabihin ba ng pamunuan na talagang kulang ang aking kakayahan? Kukwestiyonin ba nila kung paanong ako, isang supervisor ng gawaing nakabatay sa teksto, na madalas na nakikipagbahaginan sa mga kapatid tungkol sa mga prinsipyo ng pagkilatis sa mga tao? Pero kapag sinusuri ang isang tao, inilalarawan ang tatanggaling tao sa gayong kapositibong paraan na nagpapakita ng kawalan ng pagkilatis, ay makagagawa ng gayong kahalagang tungkulin ng maayos ng may gayong kakayahan? Kung mangyayari iyon, siguradong magkakaroon ng pangit na impresyon ang pamunuan sa akin. Nang nasasaisip ito, pinaalalahanan ko ang sarili ko na pangasiwaan ito ng may pag-iingat at dapat na tumpak na maisulat ang pagsusuri ni Dioli bago ko ito ipasa. Alam kong darating si Wang Ying, ang katuwang ni Dioli, kinabukasan para makipagkita sa akin. Bigla akong nakaisip ng isang ideya. Naisip ko, bakit hindi ko subukang kumuha ng ilang pahiwatig mula kay Wang Ying at subukan munang alamin ang sitwasyon ng kaunti para malaman kung iaangat ba si Dioli o tatanggalin siya. Kung malalaman ko kung sa aling direksyon patutungo si Dioli, magiging mas madali para sa akin na magsulat ng pagsusuri. Kung iaangat siya, bibigyang diin ko ang mga kalakasan niya. At kung tatanggalin siya, bibigyang diin ko ang mga kakulangan niya. Magsusulat ako ng pagsusuri alinsunod sa mga layunin ng mas nakatataas na pamunuan. Sa ganitong paraan, siguradong sasabihin ng pamunuan na mayroon akong kaunting pagkilatis bilang isang supervisor. At hindi ko mapagmumukhang hangal ang sarili ko sa huli. Nang sumunod na araw, may isa pang leader ng iglesia, si Wang Ying, ang dumating para talakayin ang mga usapin ng gawain sa akin. Pero hindi ako nakatuon sa pag-uulat ng gawain sa kanya. Sa halip, patuloy akong nag-isip. Anong pwede kong sabihin para mahikayat si Wang Ying na sabihin sa akin kung ano ang mangyayari kay Dioli nang hindi niya napapansin? Sa sandaling matapos magsalita si Wang Ying, sadya akong nagsimulang magtanong ng mga mapagsiyasat na mga tanong. Nitong mga nakaraan, ikaw lang ang pumupunta rito para makipagtalakayan ng gawain sa amin. Bakit hindi pumupunta si Dioli? Abala ba siya? Mahinang sumagot si Wang Ying. Abala siya sa ibang gawain. Sa hula ko ay baka tatanggalin si Dioli, pero hindi ako makasisigurado. Hindi ako naglakas loob na direktang magtanong dahil nag-alala akong baka sabihin ni Wang Ying na hindi ako nakatuon sa gawain. Kaya patuloy ako sa hindi lantarang pag-uusisa. Kayong dalawa lang ang mga leader dito, kaya paano ninyo napangangasiwaan ang bigat ng gawain? Pagkatapos magtanong, masusi kong pinagmasdan ang bawat tingin at ekspresyon ni Wang Ying habang nagsasalita siya. Sinusubukang humanap ng kahit katiting na palatandaan na magagamit ko para matukoy kung ano ang nangyayari kay Dioli.
Pero sa gulat ko, simpleng sumagot si Wang Ying. Napakaabala ng gawain nitong nakaraan. Hindi pa rin ako nakakuha ng anumang malinaw na impormasyon mula sa kanyang sagot. Kaya sobra akong nabalisa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko pa rin alam kung iaangat o tatanggalin si Leonie. Malapit na ang deadline para sa pagsusumiti ng pagsusuri. Pero hindi ko pa rin magawang isulat ito dahil hindi ako sigurado kung paano ito maayos na gagawin. Naisip ko, paano kung isulat ko na lang ang nalalaman ko at pagkatapos ay ipaliwanag sa pamunuan na ilang beses ko palang nakita si Leonie at hindi ko pa siya gaanong kilala. Kaya maaaring hindi tumpak ang pagsusuri ko. Pero muli akong nag-isip, hindi kaya sabihin ng nakatataas na pamunuan na bilang isang supervisor. Kung hindi ko pa rin kayang makilatis ang isang tao matapos silang makita ng ilang beses, may mahina akong kakayahan at hindi ko magawang makilatis ang mga bagay-bagay. Magiging labis na kahiya-hiya iyon. Bahala na nga. Mas mabuting huwag ko na lang isulat ang pagsusuri para hindi makita ng nakatataas na pamunuan kung may pagkilatis ba ako o wala. Kaya hindi ko isinulat ang pagsusuri. Pero nang naisip ko ang tungkol dito kalaunan, nakaramdam ako ng matinding pagkakonsensya. Napagtanto ko na hinihingi sa atin ang sambahayan ng Diyos na suriin ang mga tao ng patas at objektibo. Unang-una, para maunawaan kung naaayon ba ang isang tao sa mga prinsipyo para sa paglilinang o pagpili. O para mapangasiwaan at masubaybayan kung ang isang tao ay gumaganap ng aktwal na gawain at kalipikado para sa trabaho niya. Ang pagpili ng tamang tao para sa isang trabaho ay napakahalaga dahil direktang naaapektuhan nito ang pagiging epektibo ng gawain at may kinalaman ito sa pagprotekta ng gawain ng sambahayan ng Diyos. At gayon din, ang pagsusulat ng pagsusuri ay maaaring magbigay sa akin ng pagpasok sa katotohanan ng pagiging isang matapat na tao. Kung ganoon, bakit nag-aalangan akong isulat ito? Bakit labis akong nababahala? Nanalangin ako sa Diyos. O Diyos ko, ang gampaning pagsusulat ng pagsusuri kay Leonie ay nagdulot sa akin ng matinding pag-aalinlangan. Nagdalawang isip ako at naging masyadong maingat sa bagay na ito. At natakot ako na kung kulang ang pagkilatis ko at hindi tumpak ang pagsusuri ko, magiging mababa ang tingin sa akin ng pamunuan. Kaya ayaw kong isulat ito. O Diyos ko, pakiusap, gabayan mo ako para makilala ko ang aking tiwaling disposisyon. Sa aking mga devotional, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Ang mga antikristo ay bulag sa Diyos, wala siyang puwang sa kanilang puso. Kapag nakakaharap nila si Kristo, itinuturing lang nila siya bilang ordinaryong tao. Palagi silang nakikiramdam sa kanyang mga ekspresyon at tono. Iniaangkop ang kanilang sarili batay sa hinihingi ng sitwasyon. Hindi kailanman sinasabi kung ano talaga ang nangyayari. Hindi kailanman nagsasalita ng anumang taos sa puso. Nagsasalita lamang ng mga hungkag na salita at doktrina at sinusubukang linlangin at lansihin ang praktikal na Diyos na nakatayo sa harapan ng kanilang mga mata. Wala talaga silang may takot sa Diyos na puso. Ni hindi nila kayang makipag-usap sa Diyos ng mula sa puso na magsabi ng anumang totoo. Nagsasalita sila na parang isang gumagapang na ahas. Ang galaw ay paliko-liko at hindi tuwiran. Ang paraan at direksyon ng mga salita nila ay tulad ng isang baging ng milon na umaakyat sa isang poste. Halimbawa, kapag sinasabi mong ang isang tao ay may mahusay na kakayahan at maaaring iangat, kaagad silang nagsasalita tungkol sa kung gaano kahusay ang taong ito at kung ano ang naipapamalas at naibubunyag sa kanya. At kung sasabihin mong ang isang tao ay masama,
Mabilis sila sa pagsasalita kung gaano ito kasama at kamakasalanan, kung paano siya nagdudulot ng mga kaguluhan at pagkagambala sa iglesia. Kapag nagtatanong ka tungkol sa mga aktwal na sitwasyon, wala silang masasabi. Nagpapaligoy-ligoy sila, naghihintay na gumawa ka ng konklusyon, nakikinig para sa kahulugan ng mga salita mo upang maiayon nila ang kanilang mga salita sa iyong mga iniisip. Ang lahat ng sinasabi nila ay mga salitang masarap pakinggan, pambubola, at labis na pagpupuri na may kasamang pagpapakababa. Walang sinserong salita ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Ganito sila makipag-ugnayan sa mga tao at kung paano nila tratuhin ang Diyos. Ganyan talaga sila kamapanlinlang. Ito ang disposisyon ng isang antikristo. Mayroong partikular na katangian ang mga salita ni Satanas. Ang sinasabi ni Satanas ay iiwanan kang napapakamot sa iyong ulo at hindi maunawaan ang pinagmumula ng mga salita nito. Kung minsan, may mga motibo si Satanas at sinasadya ang sinasabi, at kung minsan pinangingibabawan ng kalikasan nito na ang gayong mga salita ay kusang lumalabas at namumutawi mismo sa bibig ni Satanas. Hindi gumugugol si Satanas ng mahabang panahon sa pagsasaalang-alang sa gayong mga salita. Bagkos, inihahayag ang mga ito ng hindi pinag-iisipan. Nang tanungin ng Diyos kung saan ito nanggaling, sumagot si Satanas gamit ang ilang hindi malinaw na salita. Makakaramdam ka ng sobrang pagkalito na hindi mo kailanman malalaman ng eksakto kung saan nagmula si Satanas. Mayroon ba sa inyo na nangungusap ng tulad nito? Anong uri ng paraan ng pagsasalita ang ganito? Ito ay hindi maliwanag at hindi nagbibigay ng isang tiyak na sagot. Anong uri ng mga salita ang dapat nating gamitin upang ilarawan ang ganitong paraan ng pananalita? Ito ay nakapagliligaw at nakapanlilihis. Ipagpalagay na ayaw ipaalam sa iba ng isang tao kung ano ang ginawa niya kahapon. Tinatanong mo siya, "Nakita kita kahapon. Saan ang punta mo?" Hindi niya sinabi sa iyo ng diretso kung saan siya nagpunta. Bagkos ay sinabi niya, "Grabe ang araw kahapon. Nakakapagod." Sinagot ba niya ang tanong mo? Oo, sinagot niya, ngunit hindi iyon ang sagot na nais mo. Ito ang pagkadalubhasa sa panlilinlang na nasa pananalita ng tao. Hindi mo kailanman matutuklasan kung ano ang ibig niyang sabihin o maiintindihan ang pinagmulan o intensyon sa likod ng kanyang mga salita. Hindi mo alam kung ano ang kanyang sinusubukang iwasan sapagkat may sarili siyang kwento sa puso niya. Ito ay lihim na mapanira. Mayroon ba sa inyo na madalas ding magsalita sa ganitong paraan? Oo. Ano kung gayon ang inyong layunin? Kung minsan ba ay upang protektahan ang inyong sariling mga kapakanan, minsan upang panatilihin ang inyong pagpapahalaga sa sarili, katayuan, at imahe, upang protektahan ang mga lihim ng inyong pribadong buhay? Ano man ang layon, hindi ito maihihiwalay sa inyong mga interes at may kinalaman sa inyong mga kapakanan. Hindi ba ito ang kalikasan ng tao? Ang lahat ng may gayong kalikasan ay may malapit na ugnayan kay Satanas, kung hindi na may pamilya nito. Maaari natin itong sabihin na ganito nga, hindi ba? Sa pangkalahatan, ang ganitong pagpapamalas ay kamuhi-muhi at kasuklam-suklam. Inilalantad ng Diyos na ang mga antikristo sa mga pakikitungo nila sa Diyos ay palaging kumikilos ng mapanlinlang. Kumukuha sila ng mga sinyales mula sa kanyang mga ekspresyon bago magpasya kung paano kumilos. Hindi sila matapat na nagsasalita sa harap ni Kristo.
At ginagamit nila ang makitid na pag-iisip ng tao para linlangin ang Diyos. Tunay na mapanlinlang at buktot ang disposisyon nila, kaya't kinamumuhian sila ng Diyos. Nang pagnilayan ko ito, napagtanto kong umasa din ako sa parehong paraan. Sinabihan ako ng nakatataas na pamunuan na sumulat ng pagsusuri kay Liuli. At maiangat man o matatanggal si Liuli, dapat na isinulat ko ang aking pagsusuri batay sa pagkakaunawa ko sa kanya, ng objektibo at ayon sa katunayan. Dahil ito ang pakay para sa pagtataguyod ng gawain ng iglesia. Pero sa halip na pag-isipan kung paano ako magsasalita ng matapat, kung paano ko maisusulat ang nalalaman ko ng patas at objektibo para magampanan ko ang aking responsibilidad. Inuna ko munang maghaka-haka tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng kahilingan ng pagsusuri at kung paano ko ito maisusulat ng makikinabang ako. Natakot akong kung hindi tumpak ang aking pagsusuri, makikita ng nakatataas na pamunuan ang aking mga kakulangan at iisipin nilang wala akong pagkilatis at magkakaroon sila ng masamang impresyon sa akin. Para protektahan ang aking imahe at katayuan sa paningin ng pamunuan, ginusto kong alamin ang kanilang intensyon at iangkop ang sarili ko para umayon sa kanila. Nang dumalaw si Wang Ying para imbestigahan ang aking gawain, hindi ako nakatuon sa pagbibigay ng tamang ulat. Pero sa halip, piniga ko ang utak ko. Iniisip kung paano ko mapagagawa kay Wang Ying na sabihin sa akin ang tungkol sa kung ano ang nangyayari kay Liuli. Kung iaangat si Liuli, kukunin ko ang hudyat mula roon at bubulahin siya. Bibigyang diin ang kanyang mga kalakasan at paliliitin ang kanyang mga kakulangan. Pero kung tatanggalin siya, bibigyang diin ko ang kanyang mga kakulangan. Inakala ko na ang pagsusumiti ng ganoong pagsusuri ang magpapaisip sa nakatataas na pamunuan na ako ay isang supervisor na may mahusay na kakayahan at natumpak ang pagtingin sa mga tao at hindi ako masyadong nagkukulang. Kapag sinusuri ko ang isang tao bilang mabuti o masama, hindi ito batay sa mga katunayan o katotohanang prinsipyo, kundi sa halip kung iaangat ba siya o tatanggalin. Sumasabay lang ako sa agos. Hindi ginagawang objektibo o totoo ang aking pagsusuri. Ang bawat tao ay may parehong mga kalakasan at kahinaan. Kaya dapat kong isulat ang pagsusuri ng patas, objektibo at totoo. Kung hindi mabuti ang isang tao at sumulat ako ng isang positibong pagsusuri, nagsasagawa ako ng panlilinlang. At kung ililihis nito ang iba at magdadala ng masasamang kahihinatnan at magagambala at magugulo ang gawain ng iglesia, sa gayon ay gumagawa ako ng kasamaan at lumalaban sa Diyos. Pero kung ang tao ay naghahangad ng katotohanan at sumulat ako ng negatibong pagsusuri, hindi ako nagiging patas sa kanya. Pinipinsala siya at ipinagkakait sa kanya ang oportunidad na magsanay. Ang kahilingan ng pamunuan sa akin na suriin ang isang tao ay dahil gusto nilang masuri ang taong ito at komprehensibo itong matasa ng ayon sa pagsusuri ng nakararami. Dahil tinitiyak nito ang pagiging tumpak at pagiging objektibo. Sa makatwid, mahalaga ang bawat pagsusuri. Pero dahil inudyukan ako ng aking tiwaling disposisyon, sinubukang palakihin o paliitin ang mga kalakasan at kahinaan ng isang tao para sa kapakanan ng sarili kong kapakinabangan, na isang bagay na malamang maglilihis sa mga tao at magpapahirap sa pamunuan na magkaroon ng tumpak at objektibong pagkaunawa sa isang tao. Hindi ko namamalayang hinahadlangan at ginagambala ko ang gawain ng sambahayan ng Diyos sa pagpili at paglinang ng mga tao. Nakita ko na ang disposition ko ay katulad ng sa isang antikristo. At sinisikap kong magsalita at makinig para sa kapakanan ng sarili kong interes. Sinusubukang unawain ang nakatagong kahulugan sa mga salita at ginagawa ang iba't ibang paraan para makahanap ng impormasyon.
Napakamapanlinlang ko at namumuhay ng walang dangal o integridad. Naisip ko ang mga salita ng Diyos. Ang pagkamatapat ay nangangahulugang pagbibigay ng puso ninyo sa Diyos, hindi pagiging huwad sa Diyos sa anumang bagay. Pagiging bukas sa Kanya sa lahat ng bagay, hindi pagtatago kailanman ng mga katunayan, hindi pagtatangkang manlinlang ng mga nasa itaas at nasa ibaba ninyo, at hindi paggawa ng mga bagay na mga pagtatangka lang upang makuha ang pabor ng Diyos. Sa madaling salita, ang pagiging matapat ay pagiging dalisay sa inyong mga kilos at salita at hindi panlilin lang sa Diyos o sa tao. Hindi mataas ang mga hinihingi sa atin ng Diyos. Hangad lang niya na magsalita at kumilos tayo ng may katapatan, na ipahayag ang katotohanan ng walang panlilin lang, at maging isang matapat na tao na praktikal at bukas. Iniiwasan ang pagsisinungaling, panlilin lang at pagtatago. Hindi ko lubos na kilala si Liuli at hindi ko siya kayang kilatisin ng tumpak. Kaya't dapat isinulat ko ang aking pagsusuri batay sa aking nalalaman at sinabi ang katotohanan. Kailangan lang na wala akong ibang natatagong motibo at hindi ako magsagawa ng panlilin lang. At maging praktikal at patas lang sa pagtrato ko sa iba. Pero hindi wasto ang aking mga intensyon at hinangad kong gamitin ang pagsusuring ito para magkamit ng pabor mula sa nakatataas na pamunuan. At kaya sinubukan kong tansyahin ang kanilang kagustuhan at intensyon at magpasya kung paano isusulat ang pagsusuri batay sa mga kagustuhan nila. Ginusto ng pamunuan na kilalanin ang isang tao sa pamamagitan ng aking pagsusuri, pero hindi sila nakakuha ni isang matapat na salita mula sa akin. Ang gayong saloobin ay malayo sa pagsasagawa ng pagiging isang matapat na tao. Nang mapagtanto ito, nakadama ako ng matinding pagkasuklam sa aking mapanlinlang na disposisyon. Kalaunan, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. At ano ang pagkatakot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan? Kapag tinatasa mo ang isang tao, halimbawa, nauugnay ito sa pagkatakot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan. Paano mo sila tinatasa? Dapat tayong maging matapat, makatarungan, at patas, at hindi dapat nakabatay sa ating mga damdamin ang ating mga salita. Kapag sinasabi mo kung ano mismo ang iniisip mo at kung ano mismo ang nakita mo, nagiging matapat ka. Una sa lahat, ang pagiging matapat ay tugma sa pagsunod sa daan ng Diyos. Ito ang itinuturo ng Diyos sa mga tao. Ito ang daan ng Diyos. Ano ang daan ng Diyos? Pagkatakot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan. Ang pagiging matapat ba ay hindi bahagi ng pagkatakot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan? At hindi ba ito pagsunod sa daan ng Diyos? Oo, pagsunod ito. Kung hindi ka matapat, ang nakikita mo at ang iniisip mo ay hindi tugma sa lumalabas sa bibig mo. May magtatanong sa iyo, ano ang opinyon mo sa taong iyon? Responsable ba siya sa gawain ng iglesia? At sasagot ka, magaling siya. Mas responsable siya kaysa sa akin. Mas mahusay ang kakayahan niya kaysa sa akin. At mabuti rin ang pagkatao niya. Siya ay husto na sa pag-iisip at matatag. Pero ito ba talaga ang iniisip mo sa puso mo? Ang talagang nakikita mo ay bagamat may kakayahan nga ang taong ito, siya ay hindi maaasahan. Medyo mapanlin lang at napakamapagpakana. Ito talaga ang iniisip mo. Pero noong oras ng magsalita, naisip mo na hindi ko pwedeng sabihin ang katotohanan. Hindi ko dapat mapasama ang loob ng sinuman. Kaya mabilis kang nagsabi ng ibang bagay
at pinili mong magsalita ng mabubuting bagay tungkol sa Kanya, pero wala ni isa sa sinabi mo ang talagang nasa isip mo. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan at lahat ay huwad. Ipinapakita ba nito na sinusunod mo ang daan ng Diyos? Hindi. Ang tinatahak mo ay ang daan ni Satanas, ang daan ng mga demonyo. Ano ang daan ng Diyos? Ito ang katotohanan. Ito ang dapat pagbatayan ng mga tao sa kanilang pag-asal. Ito ang daan ng pagkatakot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan. Bagamat nakikipag-usap ka sa ibang tao, nakikinig din ang Diyos. Pinagmamasdan niya ang iyong puso at sinisiyasat ito. Nakikinig ang mga tao sa sinasabi mo, pero sinisiyasat ng Diyos ang puso mo. Kaya ba ng mga tao na siyasatin ang puso ng tao? Ang pinakamagagawa nila ay ang makita na hindi ka nagsasabi ng katotohanan. Nakikita nila kung ano ang nasa pandabas, pero tanging Diyos lamang ang nakakikita ng nasa pinakakaibuturan ng puso mo. Ang Diyos lamang ang nakakikita ng iniisip mo, ng pinaplano mo, at ng maliliit na pakana, mga mapandayang paraan, at aktibong mga iniisip na mayroon ka sa puso mo. Kapag nakikita ng Diyos na hindi ka nagsasabi ng totoo, ano ang opinyon at ebaluasyon niya sa iyo? Na hindi mo sinunod ang daan ng Diyos sa bagay na ito dahil hindi ka nagsabi ng totoo. Mula sa mga salita ng Diyos, malinaw na gusto ng Diyos ang matatapat na tao. Ang matatapat na tao ay mayroong may takot sa Diyos na puso at dinadakila siya bilang dakila, anuman ang kinakaharap nila. Hindi ko kailanman naisip na ang pagsusulat ng mga pagsusuri ay may kinalaman sa katotohanan ng pagkatakot sa Diyos. Kaya hindi ko sineryoso ang pagsusuri. Ngayon, sa pagninilay sa usapin ng pagsusuri kay Liuli, nakita kong may ilang pagkukulang at kahinaan si Liuli sa kanyang tungkulin. Pero mayroon din siyang mga kalakasan. At kung hindi ko siya makikilatis ng tumpak, dapat kong iulat ang napagmasdan ko ng direkta. Tanggapin ang pagsisiyasat ng Diyos at maging matapat at hindi mapanlinlang. Ito ang ibig sabihin ng magsalita ng katotohanan at maging isang matapat na tao. Pero para protektahan ang aking dangal at katayuan, natakot ako na kung hindi tumpak ang aking pagsusuri, maaari akong makilatis ng nakatatas na pamunuan. At natakot akong mapahiya at maliitin. Kaya gumamit ako ng panluloko at hindi nagsabi ng katotohanan. Pinili kong hindi isulat ang pagsusuri sa halip na ipagsapalaran ang aking reputasyon. Napakamapanlin lang at mapaghinala ko. Ayaw kong maging matapat at magsabi ng katotohanan na nagpakitang wala talaga akong may takot sa Diyos na puso. Ang mga taong may takot sa Diyos na puso ay mabusisi at maingat kapag sinusuri ang iba. At naipapahayag nila ng objektibo at ayon sa katunayan ang pagkaunawa at mga pananaw nila sa isang tao. Nagagawa nila ito ng walang mga personal na motibo at sinasabi ang lahat ng nalalaman lang nila, nang hindi pinalalaki o itinatago ang mga bagay-bagay. Ito ang pag-uugali ng isang matapat na tao. Gayunpaman, kapag ang mga tao na walang may takot sa Diyos na puso ang nagsusuri sa iba, hindi nila isinasaalang-alang kung ang mga salita nila ay batay sa mga katunayan o kung nasasalungat nila ang Diyos. At sinasabi lang nila ang anumang kapaki-pakinabang sa kanila at wala ni isang katotohanan ang lumalabas sa bibig nila. Ang ganoong mga tao ay may napakamapanlinlang na mga disposisyon. Sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pagsulat ng pagsusuri, nabunyag ako. At nakita kong hindi ko matanggap ang pagsisiyasat ng Diyos sa aking tungkulin. Na wala akong may takot sa Diyos na puso at nakumilos ako batay sa kung ano ang kapaki-pakinabang sa aking sarili. Inuuna ang aking mga sariling interes
kaysa sa pagsasagawa ng katotohanan. Ibig sabihin nito ay tinataha ko ang landas ng paglaban sa Diyos. Hindi ko inasahan na matapos ang maraming taon ng pananampalataya sa Diyos, nananatiling hindi nagbabago ang aking satanikong disposisyon at nakaya ko pa rin maging mapanlinlang pagdating sa aking mga interes. Magiging napakamapanganib na magpatuloy ng ganito. Sa puso ko, nanalangin ako sa Diyos para magsisi. Hinihiling sa Kanya na gabayan ako sa mas malalim na pagkaunawa ng aking satanikong disposisyon. Isang araw, sa aking mga devotional, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Pinakamahirap makita ang kabuktutan sapagkat ito ay naging kalikasan na ng tao at nagsimula na silang luwalhatiin ito. At maging ang higit pang kabuktutan ay hindi nabuktot sa paningin nila. Kaya, mas mahirap makita ang buktot na disposisyon kaysa sa matigas na loob na disposisyon. May mga taong nagsasabi, paanong hindi ito madaling makita? Ang lahat ng tao ay may mga buktot na pagnanasa. Hindi ba't iyon ay kasamaan? Mababaw iyon. Ano ang tunay na kabuktutan? Aling mga kalagayan ang buktot kapag namamalas ang mga iyon? Buktot na disposition ba kapag gumagamit ang mga tao ng tila mahahalagang pahayag para itago ang masasama at kahiyahiyang layo na nasa kaibuturan ng kanilang puso? At pagkatapos ay paniwalain ang iba na napakabuti, tuwiran at lihitimo ang mga pahayag na ito at sa huli ay makamtan ang kanilang mga lihim na motibo? Bakit ito tinatawag na pagiging buktot at hindi pagiging mapanlinlang? Pagdating sa disposisyon at diwa, hindi ganoon kasama ang pagkamapanlinlang. Ang pagiging buktot ay mas mabigat kaysa pagiging mapanlinlang. Ito ay isang pag-uugaling mas lihim na mapanira at ubod ng sama kaysa pagiging mapanlinlang at mahirap para sa karaniwang tao na makilatis ito. Halimbawa, anong klaseng mga salita ang ginamit ng ahas para akitin si Eva? Nakakalinlang na mga salita na tama sa pandinig at tila sinambit para sa kabutihan mo. Wala kang malay na may anumang mali sa mga salitang ito o anumang masamang layon sa likod ng mga ito at kasabay nito, hindi mo mabitiwan ang mga mungkahing ito ni Satanas. Ito ay tukso. Kapag natutokso ka at nakikinig sa ganitong klaseng mga salita, hindi mo mapipigilang maakit at malamang na mahulog ka sa bitag. Sa gayon ay makakamta ni Satanas ang kanyang mithiin. Ang tawag dito ay kabuktutan. Ginamit ng ahas ang pamamaraang ito para akitin si Eva. Ito ba ay isang uri ng disposisyon? Saan nanggagaling ang ganitong uri ng disposisyon? Nanggagaling ito sa ahas kay Satanas. Ang uring ito ng buktot na disposisyon ay umiiral sa kalikasan ng tao. Inilalantad ng Diyos na kapag nakikisalamuha ang mga tao sa isa't isa, madalas silang gumagamit ng matatayog na pahayag at tila nagsasagawa ng lehitimong pakikipag-usap. Pero sa realidad, puno ito ng panluloko. Gumagamit sila ng mga pahayag na mukhang mabuti at tama para itago ang kanilang mga intensyon at makamit ang kanilang mga layon. Ito ay isang buktot na disposisyon at pinakakinasusuklaman at kinamumuhian ng Diyos ang ganitong mga tao. Sa puntong ito, napagtanto ko kung gaano kaluba ang buktot na disposisyon ko. Nang dumating si Wang Ying para imbestigahan ang gawain ko, gamit ang dahilan ng pag-aalala kay Liuli, gumawa ako ng paraan para maitanong kung abala ba si Liuli sa gawain. Binanggit na matagal ko na siyang hindi nakikita. Ang tanong na ito ay tila nagpapakita ng tunay na malasakit para kay Liuli. Pero sa katunayan, ginamit ko lang ito para makuha ang impormasyong nais kong makuha mula kay Wang Ying at udyukan siyang ibunyag kung
ano ang mangyayari kay Liuli. Pero nang hindi sinakyan ni Wang Ying ang aking mga tanong, binago ko ang aking estratehiya at sinimulan kong usisain ang tungkol sa impormasyon kaugnay kay Liuli sa pamamagitan ng pagkukunwaring nagmamalasakit sa gawain ng iglesia. Nakita ko na patuloy akong nagpapakana sa aking mga salita at kilos para makamit ang aking mga layon. Gumagawa ng patibong para kay Wang Ying nang hindi niya nalalaman. Gumagawa ng paraan para gumamit ng tila mga pangkaraniwang usapan para mahimok siyang sabihin ang gusto kong marinig, para makamit ang impormasyong hinahanap ko. Nagpanatili ako ng kalmadong panlabas at mukhang maayos ang lahat. Pero sa loob-loob ko, nagpaplano ako at nagpapakana. Wala akong pagiging taos-puso kapag nakikipag-usap o nakikisalamuha sa iba. At sa halip, ay umasa ako sa aking satanikong disposisyon at nagpakana at nagmanipula sa iba. Nakita kong tunay ngang buktot ang aking kalikasan. Tulad lang ng ahas na tinokso si Eva para kainin ang bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Mukhang tama ang mga salita nito, pero palihim at patagong iniligaw nito ang mga tao at itinago ang tunay nitong mga intensyon. Ito ang buktot na disposisyon ni Satanas. Hindi ba't ang kalikasan ng aking mga salita at kilos ay kapareho lang ng sa ahas? Napakamapanlin lang at tusong paraan ito ng pamumuhay. Usapin lang ito ng simpleng pagsusulat ng isang pagsusuri at walang kinalaman sa malalaking interes. Pero gumamit ako ng gayong kasuklam-suklam at ubod ng samang pamamaraan para maging mapanlin lang at tuso. Kung hindi magbabago ang disposisyon kong ito, kung gayon ay pagdating sa mga usaping may kinalaman sa malalaking interes, tiyak na lilinlangin ko ang mga tao at dadayain ang Diyos gamit ang aking buktot at mapanlinlang na disposisyon. At gagawa ako ng mas malalaki pang kasamaan na sasalungat sa disposisyon ng Diyos. Nakita ko kung gaano ka mapanganib para sa akin kung hindi mababago ang aking buktot at mapanlinlang na disposisyon. Pagkatapos, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Hinihingi ng aking kaharian ang mga matapat, ang mga hindi mapagpaimbabaw o mapanlinlang. Hindi ba't ang mga taos-puso at matapat na tao ay hindi sikat sa mundo? Mismong kabaligtaran ako. Katanggap-tanggap na lumapit sa akin ang matatapat na tao. Nalulugod ako sa ganitong uri ng tao at kailangan ko rin ang ganitong uri ng tao. Ito mismo ang aking pagiging matuwid. Sa loob ng panahon kung saan isinasagawa ng isang tao ang pagiging matapat na tao, hindi maiiwasan na maharap sa maraming kabiguan at mga sandali kung saan nabubunyag ang katiwalian ng isang tao. Maaaring may mga pagkakataon kung kailan hindi tumutugma ang mga salita at kaisipan ng isang tao o ang mga sandali ng pagkukunwari at panlilinlang. Gayunman, ano pa man ang mangyari sa iyo, kung nais mong sabihin ang katotohanan at maging isang matapat na tao, dapat ay kaya mong bitiwan ang iyong pride at banidad. Kapag hindi mo nauunawaan ang isang bagay, sabihin mong hindi mo nauunawaan. Kapag hindi malinaw sa iyo ang isang bagay, sabihin mong hindi ito malinaw. Huwag kang matakot na hamakin ka ng iba o na maliitin ka ng iba. Sa pamamagitan ng palagi ang pagsasalita mula sa puso at pagsasabi ng katotohanan sa ganitong paraan, matatagpuan mo ang kagalakan, kapayapaan, at ang pakiramdam ng paglaya at napalaya sa puso mo at hindi ka na mapipigilan ng banidad at pride. Kanino ka man nakikipag-ugnayan, kung maipapahayag mo kung ano talaga ang iniisip mo, masasabi sa iba ang nilalaman ng puso mo, at hindi ka magpapanggap na alam mo ang mga bagay na hindi mo naman alam, iyan ay isang matapat na saloobin. Minsan,
Maaaring hamakin ka ng mga tao at tawagin kang hangal dahil palagi mong sinasabi ang katotohanan. Ano ang dapat mong gawin sa gayong sitwasyon? Dapat mong sabihin, kahit natawagin akong hangal ng lahat, maninindigan ako na maging isang matapat na tao at hindi isang mapanlinlang na tao. Magsasalita ako ng tapat at alinsunod sa mga katunayan. Bagamat ako ay marumi, tiwali, at walang halaga sa harapan ng Diyos, sasabihin ko pa rin ang katotohanan ng walang pagkukunwari o pagbabalat kayo. Kung magsasalita ka sa ganitong paraan, magiging matatag at payapa ang puso mo. Upang maging isang matapat na tao, dapat mong bitiwan ang iyong banidad at pride. At upang masabi mo ang katotohanan at maipahayag ang mga tunay mong damdamin, hindi mo dapat katakutan ang pangungutya at pang-aalipusta ng iba. Kahit natratuhin ka ng iba na parang isang hangal, hindi ka dapat makipagtalo o hindi mo dapat ipagtanggol ang sarili mo. Kung maisasagawa mo ang katotohanan sa ganitong paraan, ikaw ay magiging isang matapat na tao. Ginagawang malinaw ng Diyos kung sino ang gusto niya at kung sino ang kinamumuhian niya. Ang matatapat na tao lang ang tinatanggap at pinagpapala ng Diyos. Ang Diyos ay banal at walang pagbubulaan o panlilin lang sa Kanya. Ang mga salita ng Diyos ay palaging tuwiran at malinaw. Tulad ng malinaw na itinagubili ng Diyos kay Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Sinasabi sa kanila kung aling bunga mula sa aling puno ang maaari nilang kainin at kung alin ang magdudulot ng kamatayan. Ang mga tagubili ng Diyos ay malinaw at walang anumang pagtatago. Hinihiling din ng Diyos na tayo ay maging dalisay at matapat na mga tao dahil ito ang tunay na wangis ng tao. Nabubuhay sa mundo ni Satanas, nakikisalamuha ang mga tao gamit ang mga kasinungalingan, panlilinlang at panluloko, palaging may suot na maskara at namumuhay sa nakapapagod na paraan. Sa bandang huli, palalim ng palalim ang paggawang tiwali sa kanila ni Satanas at mahaharap sa matuwid na pagpaparusa ng Diyos. Nakita ko ng ilang kapatid na nakapaligid sa akin ay kayang magsagawa bilang mga matapat na tao, na kapag nakita nilang may problema ang iba, kaya nilang direktang tukuyin ito para matulungan sila. At kapag nakita nila ang isang tao na gumagawa ng mga bagay na hindi naaayon sa katotohanan, kaya nilang pungusan sila ng hayagan at maaari silang maging taos-puso at magbigay ng tulong at suporta sa isa't isa. Dalisay ang mga taong ito at nadama nilang pinalaya at malaya sila at tinahangad nila na maging matatapat na tao at tinatahak ang landas ng kaligtasan. Naunawaan ko ang kahulugan ng pagiging isang matapat na tao at binigyan ako ng mga salita ng Diyos ng isang landas ng pagsasagawa. Hindi na ako makapagpapakana at makapanlilinlang para sa dangal at katayuan. Ang gayong pag-uugali ay tunay na kasuklam-suklam. Dapat kong abutin ang pamantayan ng pagiging isang matapat na tao ayon sa hinihingi ng Diyos at isulat ang totoong nalalaman ko tungkol kay Liudi. Kahit pa mapahiya ako kung hindi ito tumpak, basta't matapat ako at napalulugod ang Diyos, sapat na iyon para sa akin. Bukod dito, mayroon akong walang katotohanang pananaw tungkol sa pagsusulat ng mga pagsusuri. Inakala na bilang isang supervisor ng gawaing nakabatay sa teksto, dapat na magawa kong makilatis ang mga tao at makapagsulat ng tumpak na mga pagsusuri para maituring na mahusay. Kaya nag-atubili ako na maging matapat sa takot na hindi makasulat ng maayos na pagsusuri at mapahiya. Kalaunan, nabasa ko ang mga salita ng Diyos na ito. Kapag ang isang tao ay nahalal ng mga kapatid na maging leader,
o iniangat ng sambahayan ng Diyos para gawin ang isang tiyak na gawain o gampanan ang isang tiyak na tungkulin. Hindi ito nangangahulugan na mayroon siyang espesyal na katayuan o posisyon o na ang mga katotohanang nauunawaan niya ay mas malalim at mas marami kaysa sa ibang mga tao, lalo nang hindi ito nangangahulugan na ang taong ito ay kayang magpasakop sa Diyos at hindi siya ipagkakanulo. Tiyak na hindi rin ito nangangahulugan na kilala niya ang Diyos at isa siyang taong may takot sa Diyos. Sa katunayan, hindi niya natamo ang anuman dito. Ang pag-aangat at paglilinang ay pag-aangat at paglilinang lamang sa prangkang salita at hindi katumbas nito na pauna na siyang itinalaga at sinang-ayunan ng Diyos. Ang pag-aangat at paglilinang sa Kanya ay nangangahulugan lamang na iniangat na siya at naghihintay na malinang. At ang huling kalalabasan ng paglilinang na ito ay depende sa kung hinahangad ng taong ito ang katotohanan at kung kaya niyang piliin ang landas ng paghahangad ng katotohanan. Sa makatwid, kapag iniaangat at nilinang ang isang tao sa iglesia para maging leader, iniaangat at nililinang lamang siya sa literal na paraan. Hindi ito nangangahulugan na pasok na siya sa pamantayan at mahusay bilang isang leader, na kaya na niyang gampanan ang gawain ng pamumuno at kayang gawin ang tunay na gawain, hindi ganoon. Hindi malinaw na nakikilatis ng karamihan sa mga tao ang mga bagay na ito at batay sa sarili nilang mga imahinasyon ay tinitingala nila ang mga iniangat. Isa itong pagkakamali. Kahit ilang taon na silang nananampalataya sa Diyos, taglay nga ba talaga ng mga iniangat ang katotohanang realidad? Maaaring hindi. Nagagawa ba nilang ipatupad ang mga pagsasaayos ng gawain ng sambahayan ng Diyos? Maaaring hindi. Mayroon ba silang pagpapahalaga sa responsibilidad? Tapat ba sila? Kaya ba nilang magpasakop? Kapag may nakakaharap silang isang issue, nagagawa ba nilang hanapin ang katotohanan? Walang nakakaalam sa lahat ng ito. Mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na sa sambahayan ng Diyos, maging leader man o supervisor, hindi ibig sabihin nito na nauunawaan niya ang lahat ng aspekto ng katotohanan o nataglay niya ang lahat ng aspekto ng mga katotohanang realidad. Ang pagsasaayos ng iglesia sa akin na maging supervisor ay isang oportunidad lang para sa akin na magsanay. At hindi ibig sabihin nito na naunawaan ko ang mas maraming katotohanan kaysa sa iba o na kaya kong kumilatis ng iba't ibang uri ng tao. Naging malinaw sa akin na maraming katotohanan pa ang hindi ko nauunawaan at na kailangan kong maranasan ang iba't ibang kapaligiran para makamit ang mga ito. Napagtanto ko na kung pahahalagahan ko ang pagkakataong ito at mas maghahanap sa pamamagitan ng panalangin at pagkilos ng naaayon sa katotohanan kapag nahaharap sa mga bagay-bagay, mabilis na lalago ang aking buhay. Gayunpaman, sa halip ay itinuring kong mataas ang sarili ko sa posisyon ng isang supervisor. Iniisip na bilang isang supervisor, dapat mayroon akong pagkilatis at makasulat ng mga tumpak na pagsusuri para makakuha ng papuri at paghanga mula sa mas nakatataas na pamunuan. Nauwi ako sa pagsasagawa ng panlilinlang at pagiging baliko para maitago ang aking sarili, sa halip na makita ang aking kawalan ng pagkilatis at maghanap ng mas maraming katotohanan sa larangang ito. Kung magpapatuloy ako sa ganitong paraan, hindi lang ako nito mahahadlangan sa pag-unawa sa katotohanan, kundi gagawin din itong mas mapanlinlang ang aking disposisyon. At sa huli, wala akong mapapala. Nang mapagtanto ito, natuto akong harapin ng tama ang aking mga kakulangan. Hindi nagtagal, nakatanggap ako ng liha mula sa mas nakatataas na pamunuan. Hinihiling sa akin na sumulat ng pagsusuri tungkol sa katuwang kong si Sister Sonlan.
Naisip ko, 2 araw pa lang kaming nagkakilala ni Sister Sonlan, kaya limitado pa ang pagkaunawa ko sa kanya. Kung hindi magiging tumpak ang aking pagsusuri, iisipin ba ng mga leader na wala akong pagkilatis at mamaliitin nila ako? Pero pagkatapos ay naisip ko, narinig kong si Sonlan ay may potensyal na linangin. Kaya marahil ay dapat kong bigyang din ang kanyang mga kalakasan. Sa gayong pagsusuri, tiyak na sasabihin ng mga leader na dahil nagawa kong tumpak na tasahin ng isang tao sa loob lang ng 2 araw, may pagkilatis ako. Talagang pagmumukhain akong mahusay niyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na sinusubukan kong muling magsagawa ng panlilinlang. Pinamatnugutan ng Diyos ang kapaligirang ito para subukin kung kaya kong maging matapat na tao. Ang pagsusulat ng mga pagsusuri ay may kinalaman sa pag-aangat o pagtatanggal sa isang tao. Hindi ito isang maliit na bagay. Hindi ko mapagpasyahan kung paano magsusulat ng pagsusuri batay sa sarili kong interes. Pagkatapos ay nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Kapag nagsasalita ka, napakarami mong pasikot-sikot. Masyado kang nag-iisip at namumuhay ng nakakapagod. Lahat ng ito ay para protektahan ang sarili mong reputasyon at pride. Nalulugod ba ang Diyos sa pag-asal mo ng ganito? Pinakakinasusuklaman ng Diyos ang mga taong mapanlinlang. Kung gusto mong maging malaya sa impluwensya ni Satanas at makamit ang kaligtasan, kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Una ay kailangan mong magsimula sa pagiging isang matapat na tao. Maging prangka, sabihin ang totoo, huwag magpalimita sa iyong mga damdamin, iwaksi ang iyong pagkukunwari at panlalansi, at magsalita at pangasiwaan ang mga bagay ng may prinsipyo. Isa itong madali at masayang paraan ng pamumuhay at makapamumuhay ka sa harap ng Diyos. Hindi ko na kayang pagtakpan o ikubli ang aking sarili para sa kapakanan ng banidad at katayuan ko. Kailangan kong maging matapat na tao at maging objektibo at ayon sa katotohanan. Kailangan kong isulat kung ano ang alam ko nang hindi iniintindi kung paano ako makikita ng iba. Ang pag-asal sa ganitong paraan ay makapagpapanatag sa akin. Kaya sumulat ako ng isang objektibo at patas na pagsusuri kay Sonlan at isinumiti ito. Nakaramdam ako ng matinding kaluwagan at paglaya sa aking puso. Hindi ko na naramdaman ang tulad ng naramdaman ko dati nang gumugugol ako ng matinding pag-iisip sa panlilinlang. Matapos maranasan ang tamis ng pagsasalita ng totoo at pagsasagawa ng katotohanan, sinabi ko sa sarili ko na sa hinaharap, kapag naharap sa mga bagay na may kinalaman sa aking dangal, gaano pa man maging kahiya-hiya ang mga bagay-bagay, kailangan kong maging bukas at hayag. Salamat sa Diyos.